leave thee nor forsake thee. Kaya siya lamang ang pag-asa ng ating mga failures sa buhay. But I just want to tell you mga kapatid, hindi ibig sabihin na nag-fail ka, tapos ka na. Hindi totoo yun. Amen? Alam niyo kung bakit? Sapagat meron tayong Diyos na kailanman hindi nag-fail. Maaring failure ka, failure ako, nag-fail tayo, but we have a God that faileth not. Amen? Kaya yan ang maganda. Kaya salamat na lamang na meron tayong tunay na Diyos. Totoong Diyos, mga kapatid. Hindi tayo nagkukunwari sa simbahang ito. Hindi tayo naglolokohan sa simbahang ito. Amen? Ang Diyos ay totoo sapagkat meron tayong basihan na totoo. No other than the King James Bible. Alam mo, pag totoo ang Biblia mo, ang ipapakilala sa iyo, totoo na Diyos. Totoo na Diyos ang ipapakilala sa iyo, ang totoong Biblia. Totoo na simbahan ang ipapakilala sa iyo mula sa totoong Biblia. Alright, so I hope everybody is ready now for the Word of God. Amen. Tumayo po tayo lahat. Tumayo po tayo lahat, and I believe everyone is excited for the Word of God. Let's go back once again to our text. Last Sunday morning, hindi ko po natapos. Kaya this is now the part 2 of our preaching last Sunday. Let's go to Luke chapter number 6. Luke chapter number 6, beginning from verse number 46 down to verse number 49. Alright? Alam niyo, maganda ito. Okay, nandiyan na po ba kayo? Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Okay, can you shout amen kung nandiyan na kayo? Okay, verse number 46. Sumabay kayo kung gusto nyo. Kung hindi naman, walang problema. Huwag lang kayo matulog. Huwag lang kayo matulog. Okay, verse number 46. And why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? Tandaan nyo, ang nagsasalita dito ay ang Panginoong Jesucristo. Sabi ng Panginoon, and why call ye me Lord, Lord? Amen? And do not the things which I say. Whosoever cometh to me and heareth my sayings and doeth them, I will shew you to whom he is like. He is like a man which built an house, means family, and dig deep, and laid the foundation on a rock. And when the flood arose, the stream beat vehemently upon that house, and could not shake it. Tibay. For it was founded upon a rock. But he that heareth and doeth not is like a man without a foundation, build an house upon the earth, against which the stream did beat vehemently, and immediately it fell. And the ruin of that house, means family, was great. Now, as I've said last Sunday, we talked about how to have a solid foundation for your family. Amen? Papaano tayo magkakaroon na solid na pundasyon ng ating pamilya? Alright? Are you ready for that? Amen? Unang punto na binigay ko sa inyo na nakaraan. What's the first point? Jesus must be our foundation. Dapat si Jesus Christ ang pundasyon ng ating pamilya. Sapagkat siya mismo ang tinutukoy dyan na rock. He is the rock. Amen? Now, ngayon, itutuloy natin ito, papaano tayo magkakaroon ng pundasyon na matibay, yamang alam natin na si Jesus ang pundasyon natin. At dapat siya ang foundation natin. So paano natin mahahalukay ito? Amen? Okay, pupunta tayo sa next point, mga kapatid.
Lumuko muna tayo manalangin. Dakilan naming Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Oh God, please help the servant. It's time to show up. Please, oh God, show up this time, oh God. Ito po ay oras ninyo. Ito po ay panahon po ninyo. Ako po ay instrumento lamang. I'm just your voice, oh God. So please, I beg you, make us humble and please don't allow Satan to work in our midst, oh God, but let the Holy Spirit to work in our midst, in our hearts, oh God. At dalayan ko po, Panginoon, na huwag masayang po ang mensaheng ito sapagkat sa inyo po ito at ito po ang kailangan po namin. Please help us to receive it joyfully. Hear your words, oh God, with joy and with humility. Save the unsaved and baptize the converts, oh God. Give us revival. In Jesus' name I pray. Amen. Sige, pwede na kayo mo po. Na makita niyo po, sa ating pong binasa ay, as I said, mga kapatid, obviously, ang nagsasalita dito, mga kapatid, is the Lord Jesus Christ. All right, everybody, sit up straight. Everybody sit up straight. For just more than 30 minutes, mga kapatid, makikinig tayo ng salita ng Diyos. Amen? Alright. Umupo ng maayos, makinig ng maayos, walang nagdadaldalan. Nakikinig? Ayan, alright. So, makinig tayo na ang isipin natin, katulad yung preaching ko sa inyo ng mga nakaraan, ay ito ay hindi salita ng tao, kundi ito ay salita ng Diyos. Bakit nandoon ikaw, Hiles? Bakit nandiyan ka? Anong business mo dyan? What's your business there? Okay ba? Allowed ba doon, Azors? Siya? Allowed ba siya doon? Dapat sinasaway nyo yung mga hindi allowed. That's your work. That's your job. Diba? Trabaho nyo yan eh. Alright. Kayo pong mga loved ones na mga BGMP, makinig kayo kasi mahalaga ang salita ng Diyos sa buhay nyo rin. Dapat, alam nyo, pinakamaganda, hindi lamang dapat sila ang sadya ninyo, kundi ang sadyain nyo dito ay salita ng Diyos. Alam nyo, gusto ko yung testimony ni Brother Santiago. We talked Brother Santiago last Friday, pero sabi ni Brother Santiago, tumayo ka nga, Brother Santiago. Ayan si Brother Santiago. 61, parang hindi 61, di ba? Sabi ko na eh. Parang hindi 62, parang 63, di ba? Ayan, thank you. Ayan, alam niyo sabi ni Brother Santiago, Pastor, kaya ako bumabalik sa church na ito kasi may narinig ako na salita ng Diyos. Dapat ganyan din ang rason ninyo bakit kayo nandito. Amen? Pinakamaganda kasi nauunawaan ko, nabibless ako sa salita ng Diyos na narinig ko. Kaya ako bumabalik. Pastor, hindi na ako babalik kung wala akong natutunan, wala akong naunawaan. Dapat ganun din tayo. Kaya kung makikinig lang kayo, huwag kayong magkukwentuhan, huwag kayong makikipagchismisan habang preaching ay while preaching is going on, mga kapatid, may mauunawaan kayo. Sinisigurado ko sa inyo mula sa salita ng Diyos. Okay, nakikinig lahat? Na makinig po na maigi, mga kapatid. Now, balik na po tayo dito. Ang pinag-uusapan po natin, papaano ang bawat pamilya ay magkaroon ng matibay na pundasyon. Okay? Nakuha niyo ba ako? Mag-amen tayo kung naunawa niyo ako. Amen. Ayoko na makipag-usap parang mga tao na nasa sementeryo, patay. Buhay kayo, hindi kayo patay. Kung ayaw mag-amen ng mga lalaki, ladies, kayo na ang mag-amen. Kasi ewan ko mga lalaki, tameme. Hanggang sa bahay, tameme. Hindi dapat ganyan. Nakikinig kayo mga tatay. Alam nyo kung kayo ay tameme, ibig sabihin, tahimik kayo sa bahay at ang ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw ay mga misis ninyo, you are not a good leader. Let me say again.
Kung ang ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw at ang naririnig na boses sa loob ng bahay ninyo, yung misis mo, hindi ikaw, you are not a good leader. You are not a real man. Ito, diretsahan na, hindi ka tunay na lalaki. Ha? Naintindihan nyo kayo mga kalalakihan? Kung meron man nagsasabi dito, mga kapatid, na tatay, lalaki. Tatay muna. Ako kasi, pastor, tahimik lang ako kasi. Saang impluensya nang galing yung impluensya mong yan? Ha? Ang lalaki ay hindi dapat manahimik sa loob ng tahanan. Because you're supposed to be the leader. You're supposed to be the head. At dapat sapagkat ikaw ang leader na itinalaga ng Diyos, ikaw ang ama, ikaw ang tatay, dapat ikaw ang may boses sa bahay. Ha? Naunawan nyo, tumayo ngayon mga tatay. Tingnan nyo, ang tagal nyong tumayo, nag-iisip pa kayo. Ha? Yan. Nakikinig kayo mga tatay. Ay, patay tayo niyan. Nakikinig ba kayo mga tatay? Okay, matakot. Magkakampi natin ang Diyos. Amen? Parang takot na takot kayo, may phobia kayo sa mga misis ninyo. This time, mga kapatid, fathers, do you hear me? Do you hear me? Ang kakampi natin ng Diyos. Di nyo ba alam that's the highest position that you have is God put you to be a leader in your family. So wag kang tumahimik. Ha? Alright, nakuha niyo mga fathers na nakatayo? Sige, maupo kayo. Ngayon, makinig kayo at pati kayo mga young men, tumayo ngayon mga kalalakihan from high school to college o nagtatrabaho na kayo. Stand up. Lalaki. Mabagal talaga mga lalaki, no? O isipin nyo yan, nag-iisip pa kayo, bagal nyo. Dapat ang lalaki alisto. Ewan ko lang ha. Naniniwala ba kayo na ang lalaki dapat alisto? Ulitin natin tanong. Naniniwala ba kayo na ang lalaki dapat alisto? Bakit yung iba hindi alisto? Hindi kayo sigurado na lalaki kayo? Sino sa mga nakatayo? Sumigaw nga kayo na malakas na amen. Sigurado kayo na walang pag-aalinlangan. 100%. Ha? Sumigaw nga kayo na malakas na amen kung talagang lalaki kayo? Yun, pambira, may sumabit. May sumabit. Parang hindi boses ba lalaki yun mga kalalakihan. We're blessed that we are a man. Do you believe that you are a blessed because you are a man? See? Pambira mga kapatid, magpasalamat tayo, ginawa tayo ng Diyos na lalaki. Una, ang hirap maging babae. Ha? In fact, mga kapatid, mas mahirap maging babae. Pambira kailanman, hindi ko pinangarap mabuntis, 9 na buwan. Ha? Ikaw, Brad, parang pangarap mo Pangarap mo ba? Sige, maupo kayo. Dapat blessed tayo kasi lalaki tayo. Dapat blessed din kayo, mga kababaihan, sapagkat ginawa kayo ng Diyos na babae. Hindi sila naniniwala po. Naniniwala kayo, mga kababaihan, na blessed din kayo sapagkat ginawa kayo ng Diyos na babae? Come on, shout amen. Lakas pa, lakas pa. Yung kasi lakas ng boses nyo sa bahay. Come on! Iyon, mamira kaya natatakot ang mga mister nyo kasi ang lakas ng boses nyo. Okay, tuloy na tayo. Amen? Ayan, alright. So, ma-bless tayo, lalaki, babae, bless tayo kasi Diyos ang gumawa sa atin lahat. Amen? Now, let's go back to our text. Alam nyo mga kapatid,
napakalaga itong pinag-uusapan natin. The first institution that God founded is family. Amen? Pamilya po ang unang itinayo ng Diyos na institution. Sino pong nagtayo ng pamilya? Diyos. Ulitin natin. Sino pong nagtayo ng pamilya? Diyos. Alright. Kung Diyos ang nagtayo ng pamilya, dapat siya rin po ang malinaw at maliwanag na pundasyon ng ating pamilya because siya mismo ang nagtayo. Huwag niyong aalisin yung nagtayo. Amen? Sapagkat pag inalis natin si Kristo, kaya ang sabi ng Bible, wala tayong ibang pundasyon except Jesus Christ. Amen? Again, ito lang para ma-refresh lang tayo. Itong building na ito, pag walang pundasyon, hindi tatayo. That's simple illustration. Amen? Yan. Pero bakit po nakakatayo ang building na ito? May third floor pa. First floor, second floor, third na po ito eh. Pero bakit nakakatayo, mga kapatid? Sapagkat merong pundasyon. Hindi lang merong pundasyon, kundi may matibay na pundasyon. Kahit anong ganda ng bubong, kahit anong ganda ng mga ilaw, mga kisame, mga pintura na yan, mga kapatid, kung walang matibay na foundation, ang building na ito, bagsak lahat yan. Pero bakit ito nakakatayo, mga kapatid? Sapagkat may matibay na pundasyon. That's very simple illustration. Amen. Ngayon, mga kapatid, ang pinag-uusapan naman natin ngayon ay pundasyon ng ating family. Alright? Nakikinig? Foundation ng ating family. So, sino dapat ang pundasyon? Katulad ng nasabi ko, mga kapatid, ang pundasyon ay mahalaga. Dapat ang pundasyon natin ay konkreto. Dapat ang pundasyon natin ay matibay. Amen? Dapat reliable. Dapat firm. Dapat hard. Dapat ito ay well-founded. Dapat ito, mga kapatid, ay reasonable. Dapat ito ay valid. Kung kukunin natin, mga kapatid, yung opposite, yung antonyms na mga sinasabi ko ng mga words, mga kapatid, alam mo, pag hindi matibay, what's the opposite of valid? Invalid. Tignan nyo, yung pundasyon mo ba, valid ba? Kung hindi valid yan, invalid yan. Nakikinig? Pagka ang pundasyon mo, kapatid, hindi well-founded, ibig sabihin, mga kapatid, hindi founded na itayo yan. So, kinakailangan well-founded, kinakailangan reliable, mapagkakatiwalaan. Nakikinig, mga kapatid? Maaasahan. Naunawan natin. Ngayon, sino ngayon ang reliable? Sino ang maaasahan na gawin nating foundation ng ating pamilya, mga kapatid? Jesus. Because He is the rock. Amen? He is the rock. Sabi nga na Biblia, Ephesians 2:20, and are built upon the foundation of the apostles. Who is the foundation of the apostles? Jesus Christ. Sino ang foundation ng mga apostles? Sino yung foundation ng mga prophets? Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Amen? He is the Petra. He is the rock. Rock means Petra. Petra means a mass of rock. A mass of rock. 1 Corinthians 10:4. And did all drink the same spiritual drink. For they drank of that spiritual rock, capital letter R, that followed them. And that rock was Christ. Amen? So, sino dapat ang pundasyon ng ating pamilya? Hindi pera, mga kapatid. Napansin nyo ba? Bakit may pera kayo? Pero hindi masaya ang pamilya, magulo ang pamilya. May magandang bahay naman kayo, pero magulo ang pamilya. Naintindihan natin.
Pero pag may Diyos tayo mga kapatid, may Kristo tayo, kahit walang magandang tahanan, kahit walang kotse, kahit walang pera, kahit wala kayong pera sa Bangko de BDO mga kapatid, sa BPI or Land Bank mga kapatid, pero pag may Kristo kayo, meron kayong buhay na walang hanggan. Amen. Meron kayong eternal life in heaven. Wala mang kayong wala mang kayong insurance dito, pero meron kayong assurance of heaven. Let me say again, wala mang kayong insurance dito sa lupang ito, pero meron tayong assurance of heaven. Can you shout amen for that? Amen? Wala tayong insurance, pero meron tayong assurance of heaven because you have Jesus Christ in your phone. You have Jesus Christ in your family. You have Jesus Christ in your home. Anong kwenta mga kapatid? Ang insurance ninyo, hanggang dito lamang yan. Ako, meron din akong insurance. Meron akong insurance, St. Peter. O, sinong may St. Peter dito? Sige, mauna na kayo. Ha? O, meron din ako. Pero mga kapatid, bukod do sa meron akong insurance, meron pa akong assurance of heaven. Na meron ba ang inyong pamilya, nakikinig kayo mga kapatid? Nakikinig ba kayo? Si tatay ba tumanggap na ba kay Kristo? Si misis mo tumanggap na ba kay Kristo? Di ba? Yung panganay mo tumanggap na ba kay Kristo? Pangalawa, pangatlo, hanggang 16 na anak mo, tumanggap na ba kay Kristo? Come on, amen. Walang pagdududa, walang pag-aalinlangan, reliable, 100%, let's make Jesus the foundation of our families. Come on, shout amen. Parang nagdududa kayo mga kapatid. Nagdududa pa. Bakit? Kinakailangan bang pagdudahan si Kristo? Kinakailangan bang pagdudahan si Kristo? Ang kaduda-duda tayo. Pero si Kristo, huwag mong pagdudahan yan. Alright. So, sino yung pundasyon dapat natin? Tingnan nyo. Sino dapat ang pundasyon natin? Jesus Christ. Amen? Sino dapat ang pundasyon natin? Jesus Christ. Alright. Ngayon, eto na tayo ngayon. This is now the message. Paano natin masusumpungan si Kristo as our foundation? Okay, nakikinig? Makinig kayo. It might be may Jesus ang bibig mo, pero wala kang Jesus sa puso mo. Now, right. Okay. Ito na ngayon. Let's go to our text. Balik na tayo doon. Tandaan yung sinabi ko. Anong sinabi ko? May Jesus ka sa bibig, pero wala kang Jesus sa puso mo. Okay? Alam nyo ba yung pangalang Hesus Kristo, nagbabanggit din si Satanas? In fact, anong sabi ng Panginoon? I know Jesus. I know Jesus. Sino may sabi nun? Satan. Ha? In fact, mga kapatid, mas kilala ni Satanas si Kristo kaysa ikaw. Ha? Satan knows well and he knows everything about Jesus Christ. Ha? Kaya marami sa atin mga kapatid, Jesus Christ. Pero hanggang bibig lang, wala sa puso. Makinig kayo, dyan sa likod. Kinig kayo, no talking. Kikita ko bibig nyo. Ha? Lalo kayong mga lumaki na dito. Paghapon, wala na kayo. Ha? Nakakatakot yan. Tingnan nyo ngayon. Okay? Anong sabi ng Panginoon? 46. And why call ye me Lord, Lord? Tama?
Tama. Lord ka ng Lord kay Kristo, hanggang bibig lamang yan sapagkat wala sa puso. Anong palatandaan? Lord, Lord, call ye me, sabi ng Panginoon, and do not the things which I say. Lord ka ng Lord sa akin, sabi ng Panginoon Kristo, hindi mo namang ginagawa yung sinasabi ko. Sino may sabi nun, mga kapatid? Jesus Christ. Ha? Ngayon, mga kapatid, alam na natin si Kristo ang dapat pundasyon ng ating buhay. Alam natin si Kristo ang dapat pundasyon ng ating pamilya, mga kapatid. Or else, kapatid, bagsak ang pamilya nyo. Isang piraso lang na problema, bagsak kayo lahat. Isang hampas lang ng bagyo yan, bagsak kayo lahat. Nakikinig? That's what the Bible said. Ngayon, paano ko masusumpungan, pastor, na si Kristo nga talaga ang magiging totoo at solid na foundation ng aking pamilya? Alright, just simple point this morning. Dig deep. Anong sabi ng Bible dito? Sabi ng Biblia, and why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? Whosoever cometh to me and heareth my sayings and doeth them, I will shew you to whom he is like. He is like a man which built an house, and what he did? He dig deep. Kapatid, itong building na ito, kahit may pundasyon ito, kung mababaw, mahina. Come on, mga tatay, nakikinig kayo, mga tatay. Dapat ang gusto ko marinig na amen, mga tatay, mga lalaki. Kahit may pundasyon ang building na ito, kung mababaw, weak yan. Sino yung mga members dito na nakaabot kayo sa paghuhukay ng mga pundasyon nito? Ayan, tayo nga kayo, tayo kayo. Ayan, nakaranas to mga to. Ayan, yung iba wala na po kasi hinukay namin sila. Hindi, joke lang po. Ito to mga to. Thank you po, thank you. Alam nyo yan, yung poste na yan, ito, yun, yung ano na yan, yan yung pinakamalalim na pundasyon. Halos maibaon natin ang batang ito, batang ito, wag ibaon. Ano nga, asers? Alam nyo ba na halos maibaon natin yung 21 feet na bakal dyan? Naintindihan nyo? Ganyang kalalim yung pundasyon natin dito. Hindi tayo naghukay na nung medyo 5 feet na, ay okay na. Almost 21 feet ang ibinaon natin dyan na bakal. Inabot talaga natin yung matigas na bahagi. Bakit? Sapagkat kinakailangan abutin natin yon para ang pundasyon ng building na ito ay sigurado, reliable, ibig sabihin, mapagkakatiwalaan, kahit lagyan mo ng 3 palapag, hindi yan babagsak, kakayanin niya sapagkat ang tinayuan ng pundasyon na yan ay matigas, bato, sigurado. Pero mga kapatid, makinig kayo na maigi, yung 21 feet na maghuhukay ka, mga kapatid, hindi po easy maghukay. Hindi biro maghukay. Alam nyo kung ano ang ayaw natin, mga kapatid? Gusto natin magkaroon ng matibay na foundation ng ating buhay, pero alam nyo kung saan tayo tinatamad? Alam nyo kung anong ayaw natin? Yung maghukay. Yung maghukay ng maghukay ng maghukay ng maghukay. Ngayon, mga kapatid, papaano naman tayo maghuhukay para ang foundation ng ating pamilya ay tumibay? Now, everybody listen up. Quiet. Makinig muna. Mga bata, huwag kayong amen ng amen.
Hindi niyo naman naintindihan. Makinig kayo. Papaano tayo maghuhukay at ano ang huhukayin natin para magkaroon ng matibay na pundasyon ang ating pamilya? Now, let's go to the Word of God. Ano sabi ng Biblia? Whosoever cometh to me and heareth my sayings and doeth them, I will shew you to whom he is like. He is like a man which built an house and dig deep and laid the foundation on a rock. And when the flood arose, the stream beat vehemently upon that house and could not shake it, for it was founded upon a rock. Amen. Paano niya nasumpungan yung bato na solid? That man dig deep. He dig. Hindi lamang siya naghukay ng basta hukay, kundi he dig and dig and dig and dig hanggang sa naabot niya yung malalim, hanggang sa naabot niya yung rock. Ang ayaw natin mga kapatid, gusto natin yung matibay, pero ayaw nating magtrabaho. Ngayon, mga kapatid, anong gagawin natin? Una, sino yung bato? Jesus. Sino si Jesus? Dapat siya ang pundasyon. Pero mga kapatid, kinakailangan maghukay tayo para maabot natin yung matibay na pundasyon. Amen? Number one, paano tayo maghuhukay? Ng malalim, hindi mababaw. Sabi ng Biblia, that man dig deep. So ano yung hinukay niya mga kapatid? Number one, hear the word of God. That's the first step how to dig deep in order for us to have a foundation like Jesus Christ. Reliable foundation. Amen? So anong gagawin natin? Tignan nyo, ano sabi ng Biblia? Hear it. Whoso cometh to me and hear it. Nakikinig mga kapatid? Kaya nga nandito tayo makinig ng sinasabi ni Jesus Christ. Makinig ng Word of God. Romans 10:17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. No hearing the Word of God, no faith. No hearing the Word of God, no Jesus. So anong gagawin natin mga kapatid para magkaroon tayo ng Kristo na pundasyon ng ating pamilya? So then faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, makinig. Hindi kayo nandito para dalhan kayo namin ng another religion, kundi nandito kayo namin to hear and hearing, so then faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. That's the first step on how to dip in order for us to have a foundation like Jesus Christ. Makinig ng Word of God. Kung wala kayong naririnig, kaya nga, dapat Sunday morning, Word of God. Sunday afternoon, Word of God. Pakinggan nyo, kayong mga hindi bumabalik ng hapon, weak ang foundation ninyo. Come on. Ulitin ko, kayong mga hindi bumabalik ng hapon para makinig ng salita ng Diyos, kapatid, your foundation is a weak foundation. Kaya makita nyo, pag may dumating na problema, anong sasabihin nyo? Bagsak ang problema nyo. Bagsak ang buhay nyo. Bagsak ang pamilya ninyo. Because you know why? Because your foundation is weak. Mababaw. Makinig kayo.
Kung nakikinig ka, nakikinig ng Word of God, lalalim at lalalim yung pundasyon mo. Naunawan niyo ako? Di ba? Anong sabi ni Kristo? Oh, Lord ka ng Lord sa akin. Di ka naman nakikinig. Alam niyo naman na maraming ganyan? Lord sa bibig, pero wala sa puso. Kaya makita mo yung buhay niya, dito ilang taon na dito, pero nagmumura pa rin. Ilang taon na dito, pero laklak pa rin ang alak. Ilang taon na dito, pero naninigarilyo pa rin. Ilang taon ka na dito, hindi ka marunong magbestida. Ladies, ha? Ilang taon ka na dito, wala ka pang ministry. Bakit? Kasi Sunday morning ka lang. Because when you hear and hear and hear Jesus' words, you will dig deep. Alam niyo ang ayaw natin? Maghukay ng malalim. Okay na yan. Isipin niyo, 21 feet ang lalim ng mga poste na yan. Ito to mga malalalim. Ito yung pinakamalalalim dito. Yan. Dito, mabato dito. Dito, mabato. Dito, mabato na dito. Diyan, mabato na yan. Pero ang pinakamalalim dito, isipin mo mga kapatid, saan yung taas ng 21 feet? Ha? Abot ba doon? 21 feet? Isipin nyo yung lalim. Kaya dito pag bumabagyo, landslide dyan sa kabila-kabila, gilid-gilid, hindi ako kinakabahan kasi malalim. Nandito ako noon. Isang hampas lang ng problema, kinakabahan ka. Bakit? Kasi mababaw ang pundasyon mo. Tingnan nyo, magka-problema ka lang financial. Parang gusto mo nang magpakamatay, magpatiwakal. Nagka-problema ka lang sa anak mo, gusto mo nang saksakin ang leeg mo. Nagka-problema ka lang, kaunti lamang. Tingnan nyo yung lalaki dito, di ba? Maliwanag dito. Yung hindi nakinig. Anong kalagayan niya? Sabi ng Bible dito, dumating ang baha. Tama? Hinampas yung kanyang pamilya. But he that heareth and doeth not. Pangalawa, idugtong na natin. Paano tayo lalalim? Makinig, sumunod, makinig, sumunod, makinig, sumunod. Dapat magkakonek yan. Amen? Alam mo, pag nakinig ka na salita ng Diyos, sinunod mo, narinig mo yung Word of God, sinunod mo, narinig mo yung Word of God, sinunod mo, lalalim ang pundasyon mo. Lalalim ka kay Kristo. Come on, amen? Ibig sabihin, you are digging deep. Amen? Don't be lazy to dig deep. Maraming mga Kristiyano tamad. Tamad kayong magsimba ng Wednesday. Tamad kayong magsimba ng hapon. Kaya makita nyo yung pundasyon nyo kay Kristo, mababaw. Pero kung makinig ka Sunday morning, makinig ka Sunday afternoon, Lunes, gagawin mo. Martes, susundin mo. Miyerkules, gagawin mo. Huwebes, gagawin mo. Biyernes, gagawin mo. Araw-araw nakikinig ka ng salita ng Diyos. Araw-araw sinusunod mo ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, you just like the wise men who dig deep. Dumating yung baha. Anong sabi ng Biblia? Dumating ang baha. Anong sabi ng Biblia? And dig deep and lay the foundation on a rock, and when the flood arose, dumating yung baha. The stream beat
vehemently upon that house and could not shake it. Kapatid, pag malalim ang pundasyon mo, reliable yan. Mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, kahit anong baha, kahit anong bagyo na dumarating, kapatid, lindol man yan, baha man yan, bagyo man yan, hampasin ikaw, hampasin si tatay, hampasin si misis, hampasin yung mga anak natin, kapatid, mananatiling, kayo'y tatayo sapagkat ang pundasyon natin ay isang matibay, reliable na pundasyon, no other than Jesus Christ, because He dig deep. Learn to dig deep. Dig deep. And hearing by the Word of God and obey the Word of God. Nakinig ka, hindi mo naman sinunod. Ikaw to. Ano sabi ng Diyos? Lord, Lord ka, hindi ka naman sumusunod. Una, kung panay Lord ang bibig mo, hindi mo sinusunod, ang unang-unang niloloko mo, sarili mo. You just only make yourself fool. Anak ka ng Diyos, di ka nagsisimba ng hapon. Ha? Nakikinig kayo? Lord, Lord. Ano sabi ng Diyos? Lord ka ng Lord. Di ka naman nakikinig. Lord, Lord. Anong sabi ni Kristo? Lord ka ng Lord. Hindi ka naman sumusunod. Dumating yung flood. Pag dumating ang baha, alam niyo ba kung ano mga dala niyan? Ha, nakikinig kayo? Walang baha na walang ulan. Nakikinig kayo? Wala pa akong nakita na nagbaha na walang dalang ulan. Anong dala ng baha? Ulan, hangin, at pag nagbaha, putik, dumi. At hindi yan darating sa'yo na mabuti ang dala. Hahampasin ka niyan. Ha? Alam niyo, pagbaha, ako, taga Cagayan ako. Cagayan Valley, malapit kami sa Cagayan River. Pag nagbaha nung araw, pambira, sasabihin ko sa inyo, may mga dala na troso yan. Ha? Kaya pagbaha, huwag kang pahara-hara. Maaring may dala yan, mga kapatid, rumaragasa na tubig, hampasin ka ng troso, patay ka. Naintindihan niyo mga kapatid? Hindi niyo ba napansin, kaunting problema lang, naghiwalay ang mag-asawa. Come on, amen. Kaunting problema lang, kapatid, kamatis lang nagsimula. Saan sila nagtapos? Naghiwalay. Ha? Naunawan niyo ako? Kaya nga dapat ang pagtibayin natin yung pundasyon natin. Kapatid, kahit anong ilagay mo rito, kahit anong isuot mo, kahit singsingan mo lahat ng daliri mo, kahit lagyan mo lahat ng mga ginto ang ipin mo, kahit ginto, kapatid, ang CR mo, pero pag dumating ang problema, hampasin ang pamilya mo. Ewan ko lang kung kakayanin mo. Nakikinig lahat? Pagka ang problema, hampasin ka, kung hindi malalim ang pundasyon mo kay Kristo, warat ang pamilya mo. Ha? Nakikinig tayo mga kapatid? Nakikinig tayo? Let me say again. Hampasin ka ng kasalanan, hindi mo kakayanin yan. Hampasin ka ng jablo, hindi mo kakayanin. Do you remember Job? Do you remember Job? Job's a just man, matuwid na tao. Pero pag dumating sa kanya yung problema, hinampas siya ng problema. Pero anong sabi ni Job? Tumindig si Job, at anong sabi ni Job? Diyos ang nagbigay, Diyos din ang kukuha. Tumayo si Job, namatay yung anak niya, kinuha lahat ng mga ari-arian niya, pero tumindig si Job.
Alam niyo kung saan nakatindig si Job? Jesus, God. Kapatid, makinig. Learn to dig deep. Makinig, gawin natin. Makinig, gawin natin. Makinig, gawin natin. That's how we dig Jesus. Nakikinig, mga kapatid. Shh, shh. Hey. Opo. Ganon kung paano tayo lumalim kay Kristo, makinig, sundin, makinig, sundin, makinig, sundin. I hope nagkakaunawan tayo, mga kapatid. Dig deep. Dig deep. Makinig, sumunod, makinig, sumunod. Pag hindi malalim ang pundasyon mo, ibig sabihin tamad ka. Pag hindi malalim ang Christian life, bakit hindi ka bumabalik ng hapon? Mababaw ang pundasyon mo. Ha? Yan ang totoong kalagayan nyo, kayo mga hindi bumabalik ng hapon. Mababaw ka. Pero isang araw, makinig ka, may problema, may flood, hahampasin ka. Ewan ko lang kung kayanin mo. Yung lalaking ito, yung naghukay ng malalim, kinaya niya. Hindi siya na-shake. Bakit? Because that man dig deep. Come on, amen. He dig and dig and dig and dig deep. Nung inabot niya yung bato, eto na. Si Kristo. Dumating yung flood. Hinampas siya. Hindi na shake. Bakit? Malalim ang pundasyon. Itong building na ito, by God's grace, ilang bagyo na, ilan nang dumaan dito? Landslide dyan, landslide doon, landslide sa harapan ng PMA, doon sa airport, landslide. But by God's grace, nakatindig pa rin ang building natin. You know why? Because we dig and dig and dig until naabot namin yung 21 feet. Yan ang pundasyon ng building na ito. Dig the Word of God. Dig the Word of God. Makinig, 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 makinig. Sumunod, 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 sumunod. Until we dip in the Lord Jesus Christ. Tumayo tayo lahat. Tumayo tayo lahat. Walang maiwan sa upuan. Dito tayo sa aisle, dito sa altar. Sama niyong pamilya niyo. Let's come to the Lord. Kneel down and talk to God. Come on, come on. Ang kailangan natin, matibay na pundasyon para sa ating pamilya. And we need to dig deep. We need to dig deep. Paano tayo magdidig deep? Hanggang sa maabot natin yung matibay na pundasyon. And that is the Lord Jesus Christ. Makinig, sumunod, makinig, sumunod, makinig, sumunod, makinig, sumunod. Until we reach the reliable foundation, and that is Jesus Christ. Mga kapatid, huwag tayong tamad lumalim kay Kristo. Huwag tayong tamad. Huwag tayong tamad. Huwag kayong tamad bumalik ng hapon na makinig. Huwag kayong tamad bumalik ng Wednesday na makinig. Huwag kayong tamad na magbasa ng Bible ninyo. Read your Bible every day. Read your Bible. Sabi ng Biblia, blessed is he that readeth, and that hear the words of this prophecy, and keep those things
which are written therein, for the time is at hand. Dig deep. Dig deep. Magukay tayo. Halukayan natin ang salita ng Diyos. Para lumalim ang relationship natin sa Panginoon Kristo. Dig deep. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Oh God, alam niyo po, ginawa ko po yung aking best, Panginoon. Ngayon po ay kausapin niyo po muli, Panginoon, ang inyo pong mga anak. Pagpalain niyo po ang kanilang mga decisions. Pagpalain niyo po, Panginoon, kanilang mga commitments na ginawa at ginagawa sa altar na ito, Panginoon. I-bless niyo po ang bawat pamilya. Oh God, please, tulungan niyo kami. Gabayan niyo kami na matuto kami, Panginoon, to dig deep our faith. We must learn, O God, to dig our faith so that our faith, one day, Panginoon, it will become deep. So please help us to dig deep. Basahin namin ang inyong salita. Makinig kami at sundin namin. Makinig, dapat hindi kami nagsasawang makinig at sundin ang inyong salita hanggang sa isang araw. Pag lumalim kami, Panginoon, at itatayo namin ang aming pamilya kay Kristo, isang matibay na pundasyon. When flood came, at hampasin po ang aming pamilya, hindi kami kayang i-shake because Jesus is the solid foundation. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. All right.